26 years old ako nang aking makilala. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Alex. Pero ng mga panahon na ito ay ipinagmamalaki kong isa pa akong berhen. Actually, isa lang ang naging boyfriend ko bago ko pa makilala si Alex. Hindi pa iyon inabot ng isang linggo dahil sa latang iba agad ang gusto niyang makuha. Natatawa pa nga ako noon dahil halos magmakaawa siya at sinabi pa nga kahit kalahati lang daw. Hindi naman ako boys, pero ang tingin pa nga sa akin ng aking mga kapatid na babae at lalaki ay isa akong man-hater. Dahil sa ni minsan ay wala silang nakita o nabalitaan na aking boyfriend. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago nang aking makilala si Alex. Maging ako, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil sa kabila ng aking pagiging mapili at mataas na standard sa isang lalaki, ay isang construction worker ang lalaki na nakapagpaibig sa akin. Mataba kasi ako at ayoko masaktan, pero mula nang aking makilala si Alex, nagiba ang ihip ng hangin. Bagamat naging wais ako sa loob ng ilang buwan naming relasyon, pero sa pagtagal namin ay labis akong napamahal sa kanya. Nagawa kong umiyak ng dahil sa kanya na umabot sa akin pang ibinuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 5'4" in height, mataba, maputi, lampas balikat na buhok at alam nyo na, medyo pinagpala rin ako sa hinaharap. At hindi naman sa pagyayabang ay may itsura naman akong babae. Itago mo na lang ako sa pangalang Carla, 36 years old at kasal sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Angel Verde. Sa loob ng halos 5 taon namin ng legal na pagsasama bilang mag-asawa ay nagkaroon kami ng 2 supling at nakilala ko ang ngayon ay aking mister, ama ng aking mga anak bilang aking katrabaho at kaibigan noon pang kami ni Alex ang mag-on. At syempre, bago ang kasalukuyan ay atin munang balik-tanawin ang panahon kung saan ay isa pa akong pure at kung paanong sa maling tao ay akin iyong naipagkatiwala. Sa edad kung iisipin ay edad na ng pagpapamilya. Bagamat lumaki akong may itsurang babae, pero isa ako sa kung tawagin ay malusog dahil sa aking pangangatawana. Never akong nagkaroon ng boyfriend noong aking high school days at sa aking pagkakatanda, kahit yata ang magkagusto sa isang lalaki, ni minsan ay hindi nangyari sa akin. Pagka-graduate ko ng high school, hindi na ako nag-college. Siyam lang naman kaming magkakapatid at dahil si Papa lamang ang nagtatrabaho sa amin, hindi ako kayang pag-aralin ng college. 17 years old ako nang mapasok sa isang company na kinabibilangan ni Papa. May posisyon kasi siya doon at nang panahon na iyon ay hindi pa bawal ang relatives. Ang totoo niyan ay naging 4 pa nga kami sa isang company. Ako, 2 kapatid ko at si Papa. Simula noong magkaroon ako ng trabaho, naging buwa na ang uwi namin ni Papa sa bahay. At syempre, isa na doon ang pag-aabot ng pera kay Mama. Isa ako sa mga anak na halos panggastos lamang ang naiiwan kapag dumarating ang araw ng sahod. Lalo't sa aming 9 na magkakapatid ay ako ang panganay. At iyon ay sa loob ng matagal na panahon. Hanggang sa natuto na akong kupita ng sarili kong sahod para lamang magkaroon ng extra. Isipin nyo na lang yung sumahod ka. Pero pagbabalik na kami ng boarding house ay kailangan ko pang humingi ng panggastos. At iyon ay tumagal hanggang sa noong bago ako makasal kay Angel Verde. Sa loob ng maraming taon ko ng pagtatrabaho sa company, kung saan ay isang itinuturing na mataas at kilala si Papa, bago ko nakilala si Alex ay isang beses lamang akong nagkaroon ng boyfriend na 1 linggo pero walang pag-ibig. Bata ba kasi siya at sinubukan ko lang kung ano ba
ang pakiramdam ng merong boyfriend. Pero hindi siya nag-work dahil noong inaya niya ako sa kanila para kuno ipakilala sa kanyang magulang ay yung ate niya lang ang nandun at kulang na lang ay kalad ka rin niya ako sumama lang sa kanya sa kwarto. Natatawa talaga ako ng mga panahon na iyon. Di ba sabi ko nga mataba ako tapos di hamak ay mas may edad ako sa kanya. Sa work ko kasi mabigat at talagang yung nasanay ako sa bruskuhang trabaho hindi niya ako kaya. At halos magmakaawa siya sa akin at sinabi pang kahit kalahati lang daw, ay pagbigyan ko siya. At sa isip ko noon, utakan mo pa ako kalahati? Paano yun? Ayun, iniwan ko si Gulapo. At ang sabi ko, mag-isa ka. Ang masama noon, workmate kami pero magkaibang department. Ang saya. Meron akong friend na babae at itinuturing kong BFF. Meron siyang boyfriend at alam niyang since birth ay never been touched ako. Sa kanya ako nakakarinig ng kung ano-anong kalokohan sa kanila ng jowa niya. Hanggang sa pananahimik ng aking puso ay isang hindi kilalang numero ang naghatid ng mensahe sa akin. Ang totoo niyan, doon palang nagtaka na ako sa aking sarili kung bakit ako nag-reply. At pinilit kong inalam kung sino siya. Matagal kasi siyang nag-reply at noong mag-reply naman siya ay natoong busy na ako sa trabaho. At siguro dahil sa aking pagre-reply, siya naman ang nangulit sa akin. Hanggang sa noong umuwi ako galing ng trabaho, ay nagpalot ako para lang siya ay replyan. Ang gulo pa nga dahil ang sabi niya, ako daw ang unang nag-message na para sa akin siya ang una. Wala namang iba maliban sa akin na gumagamit ng aking cellphone. Doon na nagsimula ang komunikasyon namin ni Alex. Nagkaalaman nga kami ng pangalan, kung taga saan at that time pa nga. Akala ko na pagtitripan niya ako dahil halos isang sakay lang ang layo ko sa kanila. At doon sa lugar niya marami rin akong kilala at nakakapag-church pa nga kami doon ni Mama. Noong mga panahon na iyon ay hindi pa isang construction worker si Alex. Aircon technician na raw siya at sa Manila naka-assign at bihira kung umuwi sa lugar namin. Nagpatuloy ang komunikasyon namin gamit ang cellphone hanggang sa maranasan ko ang magpuyat ng dahil lamang sa pakikipag-usap sa isang lalaki. At masasabi kong kinasanayan ko ang madalas niyang pagbibigay sa akin ng update. Noong una ay ayokong ibigay ang aking FB dahil natatakot ako nga makapag nakita niya ako ay bigla na lang siyang hindi magparamdama. Siya ang unang nagbigay sa akin ng FB o photo pa nga niya ang nandoon at ni isa wala siyang update about patungkol sa kanyang trabaho. Si Alex din ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili para hindi kahiya ang aking pagiging mataba. At kilig na kilig ako noong mabasa ko ang message niya sa akin matapos niyang makita kung sino ako sa FB. Ani Alex, hindi naman pala ako mataba, nagaya ng aking pagkakalarawan sa kanya. Nag-expect pa naman daw si Alex na akala niya ubod ako ng taba para mahiya ako ng ganon. At dahil doon, mas lalo akong napalapit sa taong boses at tanging sa FB ko lang nakita. Dumaan ang komunikasyon namin ni Alex sa pagtumal ng kanyang mga pag-a-update sa akin na siyang akin namang hinanap-hanap. Hanggang sa pagdaan ng araw ay ma-realize kong mahal ko na si Alex na akin namang nasabi pa sa kanya. At ang pagkakasabi ko pa, alam mo bang mahal kita? Hindi ko alam ng mga oras na iyon kung dapat ba akong matuwa o malungkot dahil kasi sa aking pagtatapat na iyon ay sinabi rin ni Alex na mahal din niya ako at sa mga oras na hindi siya nakakapag-update sa akin ay ako ang nasa kanyang isip. Gusto ko ang maniwala ng mga oras na iyon dahil handa raw siyang patunayan. Makita raw kami at kahit magbalikan siya, makita lang ako okay sa kanya. Noon ding araw na iyon, dahil nga nagkaaminan na kami, edi kami na. At simula noon ay muli nga numbalik ang dating oras na nawala sa amin.
hanggang sa itakda namin ang oras at araw kung kailan at saan kami magkikita. Excited to na medyo naging marupok ako ng konti. May halong kaba, kilig at excitement para sa akin ang unang pagkikita namin ni Alex. Una ay dahil iyon sa buong buhay ko ang unang beses na makikipagkita ako sa isang lalaki. Excited dahil aminado naman ako sa aking sarili na gustong gusto ko ring makita si Alex. Ang totoo niyan ay medyo bangag pa ako dahil panggabi ako at nataong change shifting na. Kaya naman yung out ko ng umaga hanggang sa oras ng pagkikita namin ni Alex ay hindi na ako nakatulog. At ni isa sa aking 4 na kasama sa boarding house ay walang nakaalam sa aking tunay na lakad. Ang alam lang nila, birthday ng isa sa aking katrabaho. Nasimula nang magkasama-sama kami sa boarding house ay siyang aking madalas na dahilan kapag nawawala ako sa bahay. Sa isang sikat na pasyalan kami nagkita sa Pasay at dahil sa laki ng lugar ay naghanapan pa kami dahil first time pala ni Alex na magpunta doon. Wala namang nagbago noong magkita kami. Ang totoo niyan, alalang-alala pa siya sa akin dahil nawalan ako ng pitaka sa aking sinakyan. Hindi naman ako gumastos dahil lahat ng naging kain namin ay siya ang gumastos. At dahil ako ang madalas at may kabisado, iniikot ko si Alex sa halos buong sakop ng mall na hindi alintana ang sakit ng paa ng kalalakad. Inabot kami ng dilim at sa maniwala kayo o sa hindi ay sa isang private room kami nagpalipas ng oras. At sa maniwala ulit kayo o sa hindi, walang nangyari sa amin. Hindi kasi siya yung mapilit na tao na isa sa dahilan kung bakit naging buo ang aking tiwala na kahit saan kami makarating pag ayaw ko, iyon ang masusunod. Bago mag alas 5 ng umaga, nag-out na kami dahil that day ay pareho na kaming merong trabaho. Ayon, kahit di maayos ang tulog, masiglang-masigla akong nagpakita sa aking mga katrabaho. At syempre, ang lahat ng iyon ay hindi ko napigilan na ikuwento sa aking BFF. At halos sa kabila ng pagkakilala niya sa akin ay hindi siya maniwala na napapayag akong matulog sa isang private room at hindi rin siya maniwalang walang nangyari sa amin sa kabila ng aking pagsama. Wala namang nagbago kay Alex kahit sa kabila ng magdamag na iyon walang ganap. Sabi niya kaya naman raw niyang maghintay at masaya siyang malaman na kung sakaling at aking ipagkatiwala sa kanya ay siya ang unang lalaki. Naging maganda ang relasyon namin hanggang sa malaman kong mag-i-stay na siya sa lugar namin dahil di umano'y babalik na siya sa dati niyang trabaho, ang pagko-construction. Kamag-anak niya kasi ang boss niya at pagdating raw sa sahod halos bigyan na lamang siya dahil hindi masasabing sahod. Ako naman, walang pakialam kung construction worker siya o hindi. Dahil alam ko naman na pagtulad niyang skilled mas mataas ang sahod. At least, kung maging kami, hindi na ako hahanap ng taong mag-aasikaso ng magiging bahay namin. At alam niyo ba, kung saan kami nagpunta at nagpalipas ng oras sa ikalawang meet-up namin? Matapos lang naman namin ang magkita sa kung saan kami unang nagkita ni Alex, ay doon kami nagdiretso sa kanilang bahay. At sa maniwala kayo o sa hindi, kahit ilang beses na akong natulog sa kanilang bahay, ay inabot pa rin ng mahigit 1 taon bago ko na isuko ang aking bataan. At hindi yun naging ganon kasimple. Alam nyo na, natatakot kasi ako at kumbaga nakuha lang sa tiyaga. At talagang totoo na pag hindi kaya ng 1 kilo, di pakalakalahati. At ayun na nga, noong masimulan, explore malala. Alam nyo kasi, mula noong magsimula akong magawi sa kanila, habang tumatagal, nagiging mainitin ang ulo ni Alex, bagay na sa tingin ko kasalanan ko din. Dahil sa loob ng halos 1 taon na iyon, ay laging ako lang ang kanyang iniintindi pagdating sa kabulastugan. Pag ayaw ko kasi, okay lang sa kanya, na aking naranasan na mahirap pala ang matanggihan.
Siyempre halos 3 taon kami at may mga pagkakataong ako ang inaabot. Nag-walkout pa nga ang tita nyo nang dahil lang sa hindi na pagbigyan. Sa loob ng kulang 3 taon na relasyon namin ni Alex ay parang nag-live-in kami ng patago dahil sa mga patago na aking pag-uwi sa kanya pag aking day off. Si Alex muna bago pa ako uuwi sa amin. Dumating sa puntong naipakilala ko si Alex sa aking magulang. Kaya lang naging questionable ang pagiging construction worker ni Alex para sa aking magulang. Hindi pa rin nila kami napigil lalo't huli na sila sa balita. Dahil nga butas na ang sisidlan bago ko pa naipakilala si Alex. Yun nga lang, naging maingat na ako tuwing aalis ako ng boarding house. Dahil si mama obviously ay ayaw kay Alex. At talagang mula nang aking maipakilala si Alex at malamang matagal na kami, ay lagi niya akong minomonitor sa bahay. Sa kabila ng ganoong klase ng aming relasyon, inakala kong kami na at wala nang makahadlang sa amin. Alam kasi ni Alex na ayaw sa kanya ni mama. At sabi naman niya, ako ang kanyang makakasama at hindi si mama. At walang magagawa si mama pag ginusto na namin. Pero mali ako. Sa huli, ay hindi ko alam kung sino ang may mali o may kulang sa amin. Kami ni Alex yung magjowa na kapag may hindi pinagkasunduan, asahan nyo nang ako ang nagsimula noon. Hindi kasi siya tulad ng ibang lalaki na sweet at sa huli pang nag-away na kami, hindi rin niya ako sinusuyo. Kaya ang ending, dahil alam ko yung bahay niya at labi siyang napamahal sa akin, kasama ng aming pagkakasundo ay ang tagpo na kumukulo pa sa bagong hango na bulalo. Hanggang sa aking mami si Angelbert na kahit alam niyang meron akong boyfriend, ang kaswitan na hinahanap ko kay Alex, si Angelbert ang nakagagawa. Teddy bear, roses, chocolate ay naibibigay niya sa akin. As in, literal na pangliligaw ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa ayon, at ang once amat naming pagkikita ni Alex na umabot ng ilang taon na pagod. Nakipag-break ako at dahil nga hindi naman niya ako sinusuyo, inisip kong baka iyon lang ang hinihintay niya para tuluyan kaming maghiwalay. Wala naman siyang comment kahit hindi magaganda ang aking kwento tungkol sa kanya na usapan sa bahay. Kaya alam nyo na, umasa rin akong tulad ko, ayaw din niya akong mawala sa kanya. Maraming beses akong umalis ng gabi sa amin. Maayos lang ang naging problema namin. Hanggang sa ayon nga't ibinigay ko na. Sa pag-aakalang ang lahat maaayos. Pero nagsawa ako ng ganon. Hanggang sa pumasok na rin sa aking isip na baka naman yun lang ang gusto niya. Naging kami ni Angelbert at dahil magkatrabaho kami at kilala siya ni Papa, ayun, naging okay naman noong makilala siya ni Mama at ng aking mga kapatid. Pero alam niyo yun, ang tagal kong umasa na hahanapin at susuyuin ako ni Alex. Ang totoo niyan, kami na ni Angel pero yung mga picture namin ni Alex sa aking FB, hindi ko magawang alisin. Hanggang sa matanggap ko ang katotohanan at tuluyan akong makamove on. Ang laki ng tampo ko kay Alex dahil pakiramdam ko hindi niya ako ipinaglaban.